Sabi rito, hindi tunay na pro-Philippines. Aba, sino may sabi nito mga kapartner? Ito siya. Tinawag ni Representative Paulo Henry Marcolita na mga ulupong. Nako, parang ito yung ano At traidor ang umano'y nagpapakita ng tapang-tapangan sa isyu ng West Philippine Sea. WPS, ayon sa mambabatas, posibleng magkaroon ng mabigat na epekto sa bansa ang hakbang na maaaring magdulot ng tensyon laban sa China. Kapag pinauwi ang daang-daang libong OFWs natin mula sa China at nag-pull out ang mga Chinese investors dito sa bansa, singilin natin sa mga ulupong na ito ang ipapakain at pangtustos sa mga mawawalan ng trabaho, pati na ang kanilang pamilya, pahayag ni Marcolita. Maging makatotohanan tayo, hindi natin may paglalaban ang WPS sa pagpapanggap, tapang-tapangan, at pa-hashtag lang. Ginagawa lang itong campaign issue ng isang grupo, ani Marcolita. Mga partner, anong inyong pananaw patungkol dito? Alam mo partner, nabasa ko rin yan. May dagdag pa siya rin. No? Kung daw talagang matatapang sila, pag nagkadigmaan naman sa China, iuna natin si Tariela at yung mga senador na mahilig magsulong. Sila talaga yung dapat mauna dyan. Partner, alam nyo po, kaya nga tayo may tinatawag na diplomatic relationship, di ba? Diplomasya muna, lalo na kung yung mga pinagsasabihan natin ng masasakit mga bansang hindi naman natin kaaway. Correct. Ito po baka kasi nadadala tayo sa mga propaganda nitong mga, tama si Marcoleta, ginagamit lang to na issue para mapatampok ba yung kanilang bulok na political party, yung mga dilawan na yan na nagpapalit ng kulay pagka po pangit na yung dilaw, ginawa nilang pink, pero sila pa rin, no? Huwag po kayong basta maniniwala dyan dahil propaganda lang po yan. Ang katotohanan po, hindi po nating kaaway ang China. Ang opisyal po na relasyon natin ng Pilipinas at China, magkaibigan. Parang US at Pilipinas, Japan at Pilipinas, South Korea at Pilipinas, lahat po yan kapartner natin dapat katulad ng China. Bakit ini-insist nila na awayin tong China samantalang yung ibang bansa bukas na bukas tayo sa pakikipagkaibigan? Partner, iba talaga yung mga nabubuhay lang sa propaganda pero sa aktual, wala na yan, isinusuka na kayo matagal na. Matagal na kayong sinusuka yung mga ganyang pananaw. Moderno na ngayon. Napakaraming OFW nariyan sa Hong Kong, sa Macau, at mismo sa mainland China. Bago kayo makipagbanggaan ng ego, bago kayo makipagtuligsaan sa propaganda, isipin nyo muna sila, partner. Alam mo, partner, tama yan, partner. Kami, Chinese, kaibigan, Pilipino, hindi kami kaaway. Kami, negosyo lamang. Ngayon, tubig, iniinom, badong, galing yan sa China, ang bote. Pero China yan. Ngayon, partner, yung word na binitawan ni Paulo Marcolita, ulupong, isang mabigat pala yan na salita. Correct. Pag sinasabi mo palang ulupong, partner, ito parang isang uri ng kamandag ng ahas. Ito ay ginagamit, ang salitang ito ay ginagamit laban sa mga personalidad na mga taksil at traidor. Yan, traidor sa bayan, mga ganun. Tama yung word na yan, mga ulupong kayo, mga traidor kayo, mga taksil kayo sa bayan. Dahil tama rin naman, ano po ang ating Panama sa isang napakadambuhalang bansa na tayo ay para lang tayong nasa kalingkingan lang tayo. Wala nga tayo sa kalingkingan eh. Wala, partner. Wala, partner. Malayo partner eh. Ang point yan ni Kong Marcolita, kung magkadigmaan dahil sa inyong katapangan na hindi totoong tapang kundi kayabangan, partner. Yabang yan, partner. Correct. Kasi kung matapang ka, kailangan alam mo yung lugar kung bakit ka matapang, may ibubuga ka.
wala nga tayong ibubuga. Merong ibubuga sa Malacanang, usok naman ang utot ng demonyo, partner. Kaya totoo na tayo, di ba, partner, no? Huwag na tayo parang, ay, magmangmangang ka pa. Malakas tayo, kaya natin ang China, hindi natin kaya ang China. Sa economic war lang, wala na. Tibag na tayo at babagsak ang ating ekonomiya, partner. Tama kayo dyan mga kapartner kasi nga mahirap po ito pagka dito po tayo magpo-focus instead na mag-focus po tayo kung papaano po tayo makipagkaibigan lalo na dito sa mga malalaking mga bansa at this time itong panahon na ito ngayon. Alam naman po natin, hindi na po ito kaila sa buong mundo. Ang China po talaga ang number one na sa economy ngayon. No? Kaya instead na makipag-away tayo, katulad nga ng narinig ko kay Professor, sino ba ito? Yung babae, si Miss Maalindog. Ana. Ma'am Ana. Maalindog. Ana ba yun? Maalindog. Oo. Yun, di ba? Sinasabi nga niya. Ano pang ginagawa ng Department of Foreign Affairs? Di ba? Pakikipagkaibigan ng kailangan natin. So, tanggalin na lang natin yan. Wag na tayo makipagkaibigan. Gusto nyo pala ng away. Di ba? So, ito ang mangyayari ngayon mga kapartner. Ang malaking epekto nito, tayo pa rin, tayo mga mahihirap. Ang mga nandyan naman kasi mga kapartner, di ba? Mga karamihan dyan, may mga kanya-kanyang mga passport na sa ibang bansa, mga kapartner, di ba? Tama yan. Lalo na yung idol mong mayroong airport sa gitna. Malapad na yung airport. Sige po. Mayroong pasaporte na yan, partner. Speaking of airport partner, Bisdak, parang bubusi na ka konti kasi kami ni partner Badong, malapit-lapit na bang magka-airport. Malapit na ba? Ako hindi na malapit, talagang nasusukat ko na. Kaya bawal na akong umanggulo eh. Pag umanggulo, kitang-kita. Pag nakaharap yan, hindi ganong halata. Anong airport na tayo, partner Buds? Ano lang to, domestic. Alam mo, partner, no? Balik tayo doon sa sinabi ni Senador Kong Marcolita na para bang gusto ng mga ibang grupo, no, yung mga supporters si Bongbong Marcos, official ng gobyerno, na makipagdigmaan na po tayo sa China. Alam mo yung foreign policy na to, partner, hindi po ito yung foreign policy ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito ay foreign policy po talaga ng mga dilawan, partner, mga komunistang grupo na ang tapang-tapang sa social media, no, gustong makipag-away sa China. Takot naman, partner, sa ROTC mandatory, partner. Di ba isang kahibangan? Sila yung nagtutulak nito, partner. Awayin natin yung China. Di ba sa panahon ni former President Duterte, inuudyukan din siya na magalit sa China. Awayin natin yung China. Yun yung sinabi nila eh. Anong sagot ni former President Duterte? Sino yung sasama sa akin ngayon? Kung gusto ninyo, digmain natin ang China. Pero kayo ang mauna. O kayo yung magiging front doon. Kasi kayo yung mga matatapang, kung kaya ninyo yung China, di lumusob kayo, samahan ko kayo, pag naubos kayo, iiwanan ko kayo. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, hindi ko kayang isakripisyo ang mga military. Hindi ko kayang isakripisyo ang mga kapulisan. Sa digmaang ito, wala tayong panalo. Wala namang sumagot, partner. Wala namang sumagot sa hamon ni former President Duterte. Nadigmay natin. Tumahimik silang lahat. Kasi nga, real talk nga tayo. Ang katotohanan, hindi natin kayang digmayin ang China. Ang kaya lang po natin sa China ay, ano, partner? Dakdakan. Kaibiganin sila. Kala ko dakdakan lang. Kala ko wakwak. Partner, isa pa, no? Sige, partner. Yung mga maiingay na dilawan na yan, Oo. nung namuno sila sa Pilipinas, yun yung panahon na naagaw ng China yung mga pinagtatalunan nating teritoryo. Yan yung panahon po na nakapagtayo ng mga artificial island yung China dito sa Pilipinas, sa mga pinag-aagawan teritoryo. Exactly. Dapat po matalas tayo dyan, no? Hindi po lang tayo yung umaangkin ng mga lugar na yan. Kasama natin dyan yung China, Vietnam, Indonesia, Malaysia, etc. Kaya wag nyo pong isipin na atin yan ang tawag po dyan ay disputed territories. Ngayon, ang problema natin sa mga to, parang atin yan, inaagaw ng China, atin pala yan, bet wala tayong presensya dyan. Alam po ninyo,
sa totoo lang, no, takantaka ko rito sa mga dilawan. Ano ginawa nung nagtatayo ng artificial island yung mga Chinese? Wala. Angal lang ng angal, tokis lang. Ang ginawa nila, nagdemanda sila sa kung saan man. Sa totoo lang po, wala pa po ako nasaksihan sa history ng buong mundo na may bansang nananakop, mga malalakas na bansa na nananakop, na ang ginawa na sinasakop, aba, hindi kayo pwedeng manakop, ididemanda namin kayo. Kanino nyo ididemanda? Ang rule dyan sa kasaysayan ng mundo, right is might, might is right. Eh di wala sana mga imperyo kung pwedeng idemanda lang sila o recently lang, baka sinasabi nyo, nung panahon pa yan ba doon, ngayon pwede na magdemanda. Kailan lang ba? Sino na una? Yung pagkakaroon ng artificial island ng China dyan sa mga disputed territory or yung pananakop ng Russia sa Ukraine. Kailan lang yung Ukraine eh? Ano ginawa ng Ukraine? Saan nagdemanda? Wala. Walang demanda dahil nilulusob ka, ipagtanggol mo yung teritoryo mo. Ang tanong, pinagtanggol nyo ba? Yan si Parlade, sinasabi ni Parlade nun. Nung panahon ni Pinoy. Nagre-report sila. Nagtatayo na po. Pwede naming i-stop yan. Utusan nyo lang kami. Walang ginawa si Pinoy. Harap-harapan sa mukha nila. Kayong mga dilawan, nung panahon ninyo, bakit ninyo pinaagaw yung mga teritoryo natin? Ngayon, nung natapos yung inyong panahon, tsaka kayo nagdadakdak. Sa totoo lang, Correct. ano pa lang nga, water cannon pa lang nga, hindi nyo na kayang tapatan eh. Ang gandaldal lang kayo. Kaya makipagkaibigan na lang tayo kung hindi nyo naman talaga kayang pangatawanan. Correct ka dyan, partner Badong, ha? Kasi nga, para lamang, paalala lang sa maraming Pilipino, lalo na yung mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos na mga Ensaymada Bulagers, kasi para bang isinisi ito sa previous admin Duterte, yung pagkakuha po ng mga disputed area, yung mga isla na inaangkin natin. Actually, partner, walang isla na inaangkin, partner. Ito po'y bahura, partner. Oh. Exclusive Economic Zone. Sa Scarborough Shoal yan, partner. Alam mo, kasalanan ito ng mga dilawan na ngayon ay naggaling-galingan at nagtuturo na kasalanan ng mga Duterte. Hindi. Kasalanan po ito ng Aquino admin dahil pinabayaan po nila ang China na makapag-reclaim ng isang artificial island. Mantakin mo yung bahura, ginawang isla, Correct. at ang pinakamatindi nito, partner, Ano? ang lupa na itinambak dyan ay kinukuha galing sa Pilipinas, sa Zambales. Ganong katindi, partner. Correct. Sa panahon niya ng Aquino admin. Kunyari, partner, may kumprontasyon ang China at ang Pilipinas, di ba nagkagirian sila? So ngayon, nagsusumbong ang Pilipinas sa sa Amerika dahil meron mutual defense treaty. Oo. Anong sabi ng Amerika kay Pinoy? Lumayas na lang kayo dyan, mga Pilipino. Huwag na lang po kayong pumalag kasi magkaroon tayo ng away para walang sigalot. Hayaan nyo na lang yung China. Yung bugok naman na administrasyong Aquino na kinig sa Amerika, iniwan talaga yung Scarborough Shoal at ang natira ang China. So ano ang nangyayari? Malaya ang China na inangkin ang mga bahura at gumawa ng artificial island at ang lupa na ginagamit ay sa kabundukan pa ng Zambales sa Pilipinas. Kanino kasalanan? Yan, mga dilawan, partner. Correct. Alam mo, partner Bisdak, ang ganda ng mga ano ninyo, tsaka si partner Baz, dapat ito malaman ng taong bayan, hindi lang tayo ng mga DDS, Kaya nga, nakikisuyo tayo lagi sa atin mga vlogs at pati dito, lalo na dito sa Birada Agila. Napakishare po ninyo kasi po, itong mga impormasyon na ito po yung pilit nilang pinagtatakpan at tinatago po sa madlang people. Partner Bisdak, nag-google ako kung ano ang ibig sabihin ng ulupong. Ito pala yan, partner, kayong mga anak ng ahas, you are brood of vipers. Ginagamit ito para ilarawan ang mga taong mapandinlang, tuso o masama ang intensyon. Sa Biblia, sinasabi ito ni Juan Bautista at ni Jesus sa mga Parisiyo at Sadusiyo. Halimbawa sa Mateo 3:7 at 12:34. Hindi literal na ahas sila.
Ibig sabihin, kinukumpara sila sa ulupong, ahas na makamandag dahil sa kanilang pagkukunwari at masasamang gawain. Sa madaling salita, Biblical para yan. oo partner, sa madaling salita, ulupong, makamandag na ahas, lahi ng ulupong, mga taong mapanira o may masamang puso. Pwede swak na swak sa mga dilawan ito at sa mga kay Tariela, kay Trillanes. Swak yung word na ulupong, pati kay Gibo, no? Yan ang dapat na tawag pala sa kanila. Pati itong si Bindalo, Erwin Tolpo at Tito Soto. Yan, mga ulupong pala sila, partner. Oo. Mga ulupong. Ayan. Kaya nga tumutumpak partner itong sinasabi dito ni Kong Paulo Marcolita, no? Kasi nga wala ka nang ibang kumbaga sabi nga ni partner ba, superlative ang tawag nito partner, no? Superlative degree na yung katawagan dito eh. So ito pala 'yon, no? Kasi ang style nila hindi literal, pero yung ginagawa ng ulupong, anak ng ahas na anak ng diablo, ganitong ganito yung panlin lang talaga. Tapos dinadaan nila sa katusuan. Na ano 'yon? Yung kunwari nagmamalasakit sila sa mga Pilipino, kunwari sila yung nakakapagawa ng mabuti para sa mga Pilipino, pinapaunlad nila kunwari ang ating pamumuhay, inaayos nila ang ating buhay, pero ang katotohanan ay nakikita po na baliktad ang nangyayari mga kapartner. Alam nyo partner, eto si Tariela, alam mo Tariela, hindi, actually ang pinopromote mo hindi US eh. Yung maraming Pilipino, buhat nung nagdadaldal yan si Tariela, maraming Pilipino na nagiging pro-China. Bakit? Sa kababanat niya sa China, ay syempre sinasagot natin siya. Ang problema kasi rito kay Tariela, once na sinagot mo, hindi naman niya kayang ibalik sa iyo yung mga na marami nakikipagdebate sa kanya na pro-Pilipino. Huwag po kayo maniwala na pagka kinontra si Tariela, traidor na. Ganun katindi yung utak niya ni Tariela eh. Ibig sabihin, siya yung nagpapasya kung sino ang traidor at hindi. No? Lahat ng kukontra kay Tariela, traidor. O yan, alam mo Tariela, kababanat mo sa China. Tapos yung China, hindi naman tayo ginagalaw, hindi naman tayo pinauulanan na missile. Alam mo lumalabas sa'yo. Tapos, sinabihan ka ni Robin Padilla, bakit hindi kayo makipagsabayan ng tubig? Labanan sa tubig, Tubig to partner. tubig. Tubig to tubig. Sabi niya, mag-escalate daw. Ayaw daw nilang bombahin din yung China ng tubig. Baka raw mag-escalate. Ikaw nagpapa-escalate dyan eh. Ang problema sa'yo, feeling mo, tama na ikaw lang ang maka-Pilipino, lahat ng kumontra sa'yo, traidor. Sagutin mo. Binarayan ng Chinese embassy. Sabi niya, Tariela, sabi ng yung karapatan ng freedom of speech. Oo. Pero pag yung mga kapwa mo Pilipino bumabanat sa'yo, tinatawag mo na traidor. Pro-China. Tinatawag mo pro-China tapos traidor. Anong uri ng debate meron ka? Anong uri ng freedom of speech? Ang freedom of speech ni Tariela, tama siya. Ang kumontra sa kanya, traidor. Traidor. Yan na nga Dahil siguro. dyan, partner, ang ganda ng komento ni partner Badong. Pinakulayan siya ni Jose Daria. Maraming salamat sa pakulay. Ayan. Partner, alam mo ito kung si Tariela. Ilaglag din naman si Tariela ng gobyernong Marcos, partner. Di ba noong una, galit-galitan si Tariela sa China, di ba? Partner, partner business, sandali mayroon isingit ko na ito, nag-comment, sabi dito ni, nag-comment ni Pong Panatic, sabi niya, ako pro-China, naman, kaysa sa pro-Ilong Rangers ni Malyan. Kaya nga, si Tariela, yung tapang niya wala sa lugar. Tingnan mo bakit masasabi kong walang tapang itong si Ilong Ranger at wala sa lugar? Duwag man yan, kasama sila ni Erwin Tolpo, mga duwag. Mga takot sila sa inchik. Di ba unang-una? Sabi, persona non grata, sabi ni 2002. Sabi ni Erwin Tolpo, layas! Wala kayong karapatan sa demokrasya. Get the F bansa, out. wag kayong if the layas! Pinapalayas, partner, di ba? So ngayon, ano ang ending, partner? Sabi ni biglang kumambyo si Bindalo Erwin Tolpo.
Dahan-dahan muna tayo, ceasefire muna tayo. Kakausapin ko sa Tarila na huminahon sa kakabanat sa mga incheck. Di ba? Kasi nga, hindi maganda yung mga pinagsasabi ninyo. Di kinain nyo rin yung inyong kayabangan at kayo rin nakatuklas na hindi maganda yung mga pinanggagawa ninyo, mga statement laban sa China. So ngayon, sino ang tama? Sino ang mali? Eh di, kayo rin na nagkikriticize sa kanila. Kasi kung manindigan silang tama, edi sana nagiging consistent sila sa pagbatikos ng pagbatikos sa China. Eh bakit ngayon sabi ceasefire, atras muna? Di ba? Oo. Ang kawawa dyan, partner, si Tuta Soto. Ay, Tito Soto. Correct. Alam mo kung bakit? Mm. Kasi siya may pinakamabigat, persona non grata. Kaya umani siya na expose talaga yung kahinaan ni Tuta Soto pagdating sa utak. Kasi una, kinontra niya yung di ba, Supreme Court. Hindi pa nga nakaka-recover sa pagkontra sa Supreme Court na akala mo mas magaling pa sa Supreme Court. Alam mo, partner, doon palpak na siya eh. Pinagtatawanan na siya ng tao. Tapos eto pa, nagpersona nung grata, mismong tauhan ni BBM ang nagsabi sa kanya, si Professor Carlos. Correct. Ang sabi sa kanya Correct. pag ikaw, wala kang alam, Ano, partner? manahimik ka. Iyon! Shut up! Partner! Sabi, shut up! Partner! Partner, hindi po Tuta Soto yung pangalan nun. Tito Soto po yun. Tito Soto. Ayo. Siyempre, nagkakaiwalay na eh. Tuta kasi yan eh. Ang tawag ng partner is slip of the tongue lang yan. Hindi talaga sinadya ko yun. Tuta Soto talaga yan.